popcorn. So, pasintabi lang po, no, kasi hindi po ako nakakapag-uniform lately. Nagkaroon po ako ng allergies sa pregnancy hormones po kasi ito. So, anyway, ang pag-uusapan po natin for this video ay yung relasyon ni Rosana Roses at ni Ted Filon. Ito, nagugulat ako dito, no, kasi hindi pa naman ako full-blown na chismosa. Pero I assume na marami nang nakakaalam nito kasi nagkaroon ng panayam noon si Rosana Roses dito kay DJ Mo Twister at sinambulat niya nga lahat doon na mga sikreto supposed to be at nakakagulat nga na revelasyon niya. Isa doon ay itong tungkol sa relasyon nila ni Ted Filon kasi as I can recall, kung tinrack back ko siya, yung mga panahon na sinasabi niya, nung time na yun may asawa na si Ted Filon. So parang nakakashock lang na may ganun pala na nauwi pala talaga sa totoong pag-iibigan as she said nga sa mga panayam. So sabi dito sa write-up, ibinunyag ni Rosana Roses ang kanya nakaraan kay Ted Filon na sinabing nanligaw sa kanya ang ABS-CBN commentator at newscaster noong siya'y 20 years old pa lamang. Sa podcast ni Mo Twister, pinaliwanag ni Rosana na hindi ito simpleng one-night stand lang, dahil napaka-gentleman sa kanya ni Ted. At sinabi rin ni Osang na ang pinaka hindi niya makakalimutan sa mga naging karelasyon niya ay si Ted Filon. At sa isang segment ni Dolly and Carvajal na Hello Dolly, ay nilinaw ni Rosana na pag-ibig talaga ang kanilang nararamdaman sa isa't isa, ngunit naun siya dahil nag-asawa na siya. So, nung time pala na yon ay may karelasyon din pala itong si Rosana. So, kaya ganon, no? Pero ang sad, 'di ba? Kasi playtime. 'Di ba? Nakakaloka, nakakatakas si Ted Filon sa kanyang Esme. Alam niyo guys, no, nakakatakot yung mga sexy stars dati. Kagaya na nga lang nito ni Keanu Reeves. No, ito si Keanu Reeves, puro pasabog din ng hinanas nito kay OG Diaz kamakailan lamang nung nagkaroon siya ng panayam. At sinambulat nga niya dun lahat ng mga naging karelasyon at natikman niya. Na celebrities na hindi natin akalain na parang mapapatanong ka, talaga? Oh my gosh, may ganun pala. So, inisa-isa niya talaga yung mga celebrities na yon. So, eto. Isi-spill natin ang tea for this segment. So, sabi ni Kiana, ang unang-una daw niya na naka-playtime. Nag-enjoy daw siya talaga kay Koji Domingo. No, talagang, kasi nakasama daw niya si Koji sa isang project. Tapos, ilang beses daw silang nagtalik at nag-enjoy naman daw siya sa Youngstar dahil magaling daw ito at may ipagmamalaki. Kakaloka ka, Kiana. Ang sabi pa niya dito, nag-enjoy talaga ako doon. Siguro umabot kami ng 1 month. Pero hindi daw nila kinoconsider yon as a relationship. Kasi parang, as she said, tikiman nga lang daw. Eto pa. So, pagbubulgar pa niya, eto daw yung time na naniligaw pa lamang si Luis kay Angel Locsin ng mga panahon na yun. Ay may nangyari daw sa kanilang dalawa. Sabi niya, matapos daw lumabas yung mga blind items kasi may ibang mga nakaalam nito. Oh my God, paano nila nalaman ang daldal ni Keanu Reeves? Nakakatakot. So, eto na nga, nung lumabas sa blind item na hindi na pangalanan, pero marami ang nakahula na may ugnayan silang dalawa. Ito si Luis at saka si Kiana ay parang hindi na daw pinapansin ni Luis Manzano itong si Kiana at tila nagtampo daw. Syempre, gusto yung mga bagay na hindi mo na dapat ihanas sa iba ay nakakarating kung saan-saang barangay. At ang kasunod na binunyag niya ay nakakagulat naman talaga. Hindi mo rin akalain, si John Prats daw. Ito raw ay nangyari paglabas nila sa Pinoy Big Brother house noong taong 2006. Naging malapit daw sila sa isa't isa ni John pero pinili daw niyang iwasan ng aktor. Susi pa! Iwasan ng aktor matapos may mangyari sa kanila
dahil nagsisimula pa lamang ito sa kanyang karera. Binanggit din ni Kiana ang mga pangalan ni na Jake Cuenca, Jay Manalo at Joseph Bitangcol. Ayon sa sexy comedian, lahat ng mga male star na ito ay crushes niya bago pa siya pumasok ng showbiz at maswerte daw siya dahil halos lahat ng crush niya ay natikman niya. Marami pa siya naging revelasyon doon at nakakaloka. I-search nyo na lang to, yung podcast na to. At yung panayam niya kay OG Diaz. Nakakaloka pa dito kasi kakaloka yung kay Jay Manalo. Kasi personally speaking, kilala namin to si Sir Jay. Napakaseryosong tao niyan. Tapos ang hanas ni Kiana Reeves, ito daw si Jay Manalo ay parang naimbitahan niya sa kanyang bahay. At nagkatawagan sila, ganun. Kakaloka lang. Parang hindi ko ma-imagine, ganyan. Pero why not, diba? Sexy at maganda naman din to si Miss Kiana, no? Kahit na nasa 50, if I'm not mistaken, 53 or 54, doon sa huling write-up na nabasa ko, yun ang edad niya. Pero talagang bumubusilak pa rin daw sa kagandahan ito si Miss Kiana. At grabe, no? Ganun talaga pag maalaga sa sarili. May anak ba si Miss Kiana? So, ang hirap kasi, di ba, pag may anak ka, yung mga anak mo na lang yung focus mo, syempre, malulosyan ka na. Pero to si Miss Kiana, parang single pa rin yata siya up to now. At hindi na yata ito. Hindi ko lang alam ano ba itong mga pinagsasabi ko. Kulang ako sa impormasyon at kulang ako sa research. So, yun na nga yung ibig ko sabihin, parang ang kulit lang ng mga sexy stars, no, pag ini-interview nyo, parang walang kaabog-abog na talagang isisiwalat nila sa ayaw mo at sa gusto mo, kaya ako naging parte ka ng past nila ang malas mo. Diba? Nakakaloka talaga yung mga revelasyon nila, no, na parang katulad na nga lang ng mga ito na may mga asa-asawa na. Katulad nga itong si John Prats, asawa niya si Isabel Oali. Tapos ito naman si Sir Jay Manalo, may asawa din yan. 'Di ba? Tapos, alam mo yon, biglang magugulantang yung buhay nila. Dahil merong isang artistang nagsiwalat ng mga past relationships na medyo rated X pa yung dating. Kakaloka, walang preno yung bibig ni Miss Kiana, pasmado din. Pero anyways, ayun talaga, may mga gano'n talagang artista katulad na ni Miss Ellen Adarna, no? Kay DJ Mo Twister talaga, napapaamin talaga niya yung mga artista. 'Di ba, no? Si Ellen Adarna kasi ang dami din niya mga nabulgar nung in-interview siya, no? Yung parang mga bagay na hindi mo kalain na mababanggit nila, nababanggit nila. Na, kumbaga parang napapaamin sila ni DJ Mo Twister. May kapangyarihan siguro to. May convincing powers talaga to si Mo Twister. Nakakalimutan ng mga artista na, ay bakit kailangan sabihin yun. So anyways, thank you so much for joining me in this vlog. I'll see you in my next one. Please don't forget to subscribe. Bye-bye!